Mga kakwento, ngayon pala mga sasabihin ko na sa inyo na mas maganda na tapusin niyo muna ang video hanggang sa dulo bago kayo magbigay ng iyong komento. Maraming salamat po. Sa wakas, ang former undisputed bantamweight world champion na si Naoya Inoue, sinagot na ang pasabog ng Team Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton. Kaya para mas lubos nating maunawaan ang buong pangyayari ay kunting balik tanaw muna tayo mga kakwento sa nakaraan. Ang issue na ito ay tungkol sa pagbulgar ni Wahid Rahim, ang trainer ni Fulton, patungkol sa kontrobersyal na pagbalot sa kamay ni Inoue na itinuturing niya na isang napakadelikadong paraan at hindi katanggap-tanggap na pamamaraan, lalong-lalo na sa Amerika, dahil nagdudulot ito ng pamumuo ng matigas na parte ng hand wrap na nagre-resulta ng napakasolido na kamao na parang bato. Kaya para sa Team Fulton, malamang bagsak ang sinuman ang makakalaban ni Inoue. Kaya tulad ng aking nabanggit mga kwento sa ating nakaraan na video, nag-iwan ako ng katanungan kung ang hiling ba ng trainer ni Fulton ay pagbigyan ng Team Naoya Inoue na dapat hindi gawin ng Team Inoue ang ganitong uri ng pag-handrap kay Inoue. Kaya ito ay napakadelikado sa mga boksingero. Nag-aalala siya sa peligrong dala nito sa kanyang boksingero na si Fulton. Well, pwede nga raw na gawin din ito ni Fulton ang pamamaraan na ginagawa ng pag-handrap kay Inoue. Pero para sa trainer ni Fulton ay talagang napakadelikado ito sa seguridad ngayon sa dalawang mga boksingero. Mga kakwento, ito ay isa sa mga kumakalat kasi na viral video ni Inoue sa kanyang nakarang laban kontra sa ating kababayan na si Nonito Donaire Jr. sa rematch sila ni Inoue. Ito ang bumulabog sa mundo ng boxing na ganito pala ang paghandrap ni Inoue. At hindi lang yan, dahil nagkagulo din sa pagpili ng gloves na gagamitin. Dahil dapat mula sa manufacturer ng gloves, ang gloves na pagpipilian ay dapat silyado pa ito. At una sa pag-check at pagpili ng gloves, bubuksan sa harap ng team ng katunggali at ang boxing committee. Pero ang gloves ni Inoue ay aba, nakabukas na ito, kaya kinusyon ito ng Team Donaire. Lilinawin lang po natin mga kakwento. Ang ginawa ni Inoue ay hindi po bawal dahil pinahintulutan ito ng Boxing Commission ng bansang Japan na gawin ito ni Inoue. At syempre, dahil sa Japan si Inoue lumalaban ay ginagawa nila pala ang paraan na ito. Kaya dahil dito nag-react ang Team Fulton sa ganitong paraan dahil ang Amerika kasi ay nagigpit na patungkol sa pamamaraan nila sa pag-handrap at pati na nga sa United Kingdom ang ganitong paraan ay hindi nila pinahintulutan. Pero ganoon man, dahil sa Japan ang laban at pinahintulutan nito ng Japan Boxing Commission ay hindi pa ito ipinagbabawal kahit nagawin ito ni Inoue. Kaya dito na, medyo nagkaroon na ng problema dahil nagbanta ang trainer ni Fulton na kung gawin ni Inoue ang nakasanayan nila na pag-handrap ay handa siyang ipaatras o hindi papatuloy itong si Fulton sa gabi ng laban. Kaya naman, sinagot naman ni Inoue ang pinagsasabi ng trainer ni Fulton at sinabi niya na parang mga ignorante ang team ni Fulton. At higit sa lahat, ang nakikita ni Inoue ay parang pautot lang ito ng Team Fulton bago ang laban o di kaya mind games lang ito. Pero ganoon pa man, balik tayo mga kwento sa katanungan kung pagbigyan ba ng Team Inoue ang kahilingan ng trainer ni Fulton. Ang kasagutan ay parang 50-50 o di kaya 100% na hindi nila pagbibigyan ito dahil ayon sa co-promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Ohashi, wala silang pakay sa mga pinagsasabi ng trainer ni Fulton dahil ang malaga sa kanila ay walang problema o walang angal si Fulton sa ginagawang pag-handrap ni Inoue. At pala nga si Fulton, kahit na may bato pang ilagay sa gloves ni Inoue.
Mga kakwento, ayon sa ating nakalap na impormasyon, sa ngayon ang iginigiit ng pamamaraan na paghandrop ay rinsunod sa patakaran ng World Boxing Organization at World Boxing Council. Kaya lang, ito ay pag-uusapan pa sa darating na Rules and Regulations meeting pagkatapos ang weigh-in o di kay bago ang weigh-in. Kaya magkakaalaman na sa darating na rules meeting kung pauunlakan ba ang kailangan ng Team Fulton o di kay baliwalain lang ito ng Team Inoue. Mga kakwento, saglit lang talaga. Malagang paalala, bawat mga impormasyon ay binabahagi ni Mr. Kwento. Lahat po ay may pinagbabatayan ng mga legit na mga sports news providers sa ating bansa at pati na rin sa buong mundo. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ay huwag po kayong mag-alala. Medyo hindi man mapagkatiwalaan ang pangalan ng aking channel, pero nagbabahagi naman ng mga impormasyon na may legit na pinagmulan dahil trip din ni Mr. Kwento na tangkilikin kung ano ang buong katotohanan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. Hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mr. Romantico, kay kakwentong Ronel Torino, kay kakwentong Henry Handayan, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.